Let's talk about him. Let's him for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of Messages to Young People, written by Ellen Gold White. These are messages to the young people of the Advent movement all around the world in perfecting Christian character. Mensahe sa mga kabataan, ika-14 na kabanata. Tibay ng loob. Ang mga magtatagumpay sa wakas ay magkakaroon ng mga panahon ng kakilakilabot na kalituhan at pagsubok sa kanilang buhay relihiyoso. Ngunit hindi nila dapat itakwil ang kanilang pagtitiwala, sapagkat ito ay bahagi ng disiplina sa kanila sa paaralan ni Kristo. At ito ay lubhang kailangan upang mapagpag ang lahat ng dumi. Ang mga lingkod ng Diyos ay dapat batahing may tibay ng loob ang mga salakay ng kaaway, ang kanyang malubhang mga pangutya, at dapat malampasan ang mga hadlang na inilalagay ni Satanas sa kanyang dinaraanan. Pipilitin ni Satanas na pahinain ang loob ng mga sumusunod kay Kristo upang huwag na silang manalangin o mag-aral ng kasulatan, at ihahagis niya ang nakamumuhi niyang anino na pahalang sa daan upang makubli sa paningin ni Jesus, upang matakpan ang pananaw ng kanyang pag-ibig at ang mga kaluwalhatian ng mamanahin sa langit. Ikinalulugod niyang mapaurong ang paglaki ng mga anak ng Diyos, may panginginig at may kirot, habang nasa ilalim ng patuloy na pag-aalinlangan. Hinahanap niya ang paraan upang hanggat maaari ay palungkutin ang daraanan. Datapwat, kung patuloy kayong titingin sa itaas, hindi pababa sa inyong mga kahirapan, hindi kayo manlulumo sa daan. Di magtatagal, makikita ninyo si Jesus na iniaabot ang kanyang kamay upang tulungan kayo, at kailangan lamang na iabot ninyo sa kanya ang inyong kamay sa payak na pagtitiwala at payagan ninyo siyang umakay sa inyo. Habang kayo ay nagiging mapagtiwala, kayo ay magiging laging umaasa. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, at huhubugin ninyo ang inyong buhay na katulad ng kanyang buhay. Makasusumpong kayo ng tulong kay Kristo upang makahubog ng isang malakas, maganda ang pagkakatimbang at magandang karakter. Hindi maaaring mapawalang bisa ni Satanas ang liwanag na sumisinag mula sa gayong karakter. Ang Panginoon ay may isang gawaing ipinagagawa sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagtatadhana na tayo ay maalalayan ng impluwensya ng papuri at paglalayaw ng tao. Ibig niya na ang bawat kaluluwa ay tatayo sa lakas ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang pinakamabuting kaloob, ang kanyang bugtong na anak, upang itaas, dakilain at iangkop tayo sa pagsusuot sa atin ng kanyang sariling kasakdalan ng karakter para sa isang tahanan sa kanyang kaharian. Si Jesus ay naparito sa ating sanlibutan at nabuhay, gaya na inaasahan niyang mabuhay ang mga sumusunod sa kanya. Kung nagpapakalayaw tayo sa ating sarili at totoong napakatamad upang gumugol ng taimtim na pagsisikap upang makipagtulungan sa kahangahangang gawa ng Diyos, mawawalan tayo sa buhay na ito, at sa hinaharap ay mawawalan tayo ng buhay na walang kamatayan. Itinadhana ng Diyos na tayo ay gagawa, hindi sa isang paraang walang pag-asa, kundi may malakas na pananampalataya at pag-asa. Habang sinasaliksik natin ang mga kasulatan at naliliwanagan upang masdan ang kahangahangang pagpapakababa ng Ama sa pagbibigay kay Jesus sa sanlibutan, upang ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat tayo magsaya na may katungwaang hindi mabigkas at puspos ng kaluwalhatian. Lahat ng maaaring matamo sa pamamagitan ng pinag-aralan ay hinahangad ng Diyos na gamitin natin para sa ikalalaganap ng katotohanan. Ang tunay, mahalaga sa buhay ng kabanalan ay dapat suminag mula sa buhay at karakter, at
nang ang krus ni Kristo ay maitaas sa harap ng sanlibutan at ang halaga ng kaluluwa ay maihayag sa liwanag ng krus. Mabubuksan ang ating mga pag-iisip para maunawaan ang kasulatan upang magkamit tayo ng lakas ukol sa Espiritu sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay ng langit. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.